Dito po, Dito po ako mamimili ng mga gulay, sibuyas, at saka seafood. ay yung mga gulay, dito talaga yung bagsakan na Kasi marami. ito pinakamura. So, dinabike mo rin to, papunta dito. Bike Mga ilang minuto galing sa Mm. resto mo, papunta 15 dito. minutes. 15 minutes? Mm. Kahit umuulan, ginagawa mo talaga yun? Mm. Ganun talagang life ko. Oo. Pag dito kasi morning, Ayan ang mga gulay ng Japan. yung mga napakamura. Sige lang ako makapulis. Bibili na rin yung Ang laki! Ito, yung malaking ano ba to, tuna? Ganyan talaga ginagawa mo araw-araw yan? Kasi, okay lang. lamig! As in, wala ka man ng guwantes. Ang lamig yan. Pwede maglakad ka na lang. Maglakad tayo kasi hindi kita mahabol. As in, araw-araw mo talaga ito ginagawa, ah? Ganitong araw-araw ako. Paano yan kapag halimbawa yan, may mga party po? Di advance preparation yung ginagawa ko. Kasi pagka may party ngayon ka lang mamalig eh. Hindi pwede. Tapos, Ito, ganito ang life sa Japan. Kailangan naman talaga. Sikap ka lang, tiga ka lang, tapos para hindi maganda ang magiging resulta. Wala kang grabe, paano kapag umuulan ng snow? Talagang nagbabay ka pa din. Pag may tubig ka lang. Hindi, naranasan mo bang maano, mas mas light sa... May pa ako eh. Paano yung mga binibili mo? Pero talagang ang buhay nga naman, ano, sa tawanan na lang. Pero, habang ganyan, nagbibideo ako ngayon, pero ang lamig. Ay, pasensya na, pinalakad kita. Hindi kita mahabol kung ano eh. Ang bilis mong mag-bike. Ilang taon ka na ngayon? 56 na naman po. 56, pero malapit. Andito na po tayo sa bar niya. Ang lamig talaga, shit. Tingnan nyo ang ano, ang ganda ng panahon.
Pero alam mo, laging recommended talaga ng mga customers dito is yung ano ni Kuya, yung sisig. Ito po. Do lahat naman masarap. Mamaya po, abangan nyo po yung mga niluluto ni Kuya na magbumukbang po kami ni Kuya. Habang nagmumukbang po kami, kakausapin ko siya, interviewin ko po siya para mas lalo niyo pong malaman po kung ano po yung mga ganap niya po dito sa Japan. Sa 10 years niya pong paninirahan dito. Tingnan niyo po, sa 56 years old na yan, lumalaban. Walang pakialam, hindi iniinda ang lamig. Ayan na, nagpe-prepare na si Chef. Tamakin mo lang pamarienda si Chef. O, tingnan nyo. Meron akong sapin. Hi! Dito na tayo sa maliit na kusina. Pero, nagpapakain ako ng mga mahigit 100 tao. Kapag nagpa-party ka dito, di ba almost 100 plus? 100 plus. Kahit sa tabi ho na yung video maganda. Oo. gagamitin natin yan sa ano na sa ano natin. Hindi
dessert nyo po. Dito po, lahat mamaya ilalagay ang mga pagkain na tabi huday. Ito yung sinasabi na lahat po dito ng pagkain, ito you can. Sa ngayong araw na to. Kuya, yung pagkain nyo po ngayon, ito you can. Patulkan po. Yung ito you can nyo po, minsan Friday, Saturday, no? Depende po sa, kung may event po ng Saturday, Sunday, Friday lang po. So, pag tumawag muna, Pagka gusto pumunta, tumawag mo na kung may tabi uday or wala. Para hindi po naman masayang mga gasolina nyo para pumunta ng Paro-Paro. Ay, mga ka-adventure! Tayo ngayon sa Paro-Paro. Ito, yung pinaka-famous na kainan ng mga Pilipina po dito sa Gifu. At saka, habang nagmumukbang po tayo, may interview ko po ang nag-iisang kusinero ng Paro-Paro po. So, let's welcome Kuya Efren. Dito ka po. Dapat sabayan mo akong kumain. Gasito po sa'yo. Kasi magmumukbang kami. Ang naman, sarap-sarap ng pagkain tapos mag-isa lang ako, diba? Parang ang naman. Nakakalungkot naman, diba? Oo naman. Pagkilala ka nga muna yan. Ako nga pala si Efren Gaisan. Ang pogi ng kanin. Nag-iisa na maldito. Siya po yung siya po yung talagang nagluluto po dito na ito pong umisin niya po balik kung gusto niyo pong magkaroon ng party kahit na anong party. Ano po yung mga party na ginagawa po dito? Almost binyag, dibo, birthday, ato anniversary ng mga kasal. Ginagawa po talaga. Nandito po. So may mga po kayo nun? May mga kung magkano po yun. Mamaya, mamaya sabihin niyo po kung magkano po yung mga kakailanganin gastusin nila po dito at saka gagawin po nila kung gusto nilang magpa-reserve dito sa Paro-Paro. So ngayon po kuya, habang kumakain tayo, mag-question and answer portion ako sa'yo. Okay lang ba yun? Kaya ko ba yun? Bubo kasi ako eh. Uy, huwag kang ganyan, walang bubo. Ngayon po kasi, kuya ilang taon ka na ba dito? Almost 12 years na. 12 years? Coming 12 years. 2012 kasi ako nang dumating ng January 12. January 12. So pumunta ka po talaga dito para po sa pagluluto po? Yan talaga ang skill ko kasi. Sa Kaya- Pilipinas po, ano po yung dati mo pong trabaho to? Kusinero din po sa Kamayan mismo. Sa Kamayan? Doon ka po talaga nag-start sa Kamayan? Opo, sa Kamayan talaga. Ilang taon ka po doon nag-work? 19 years old. 19 years old pa? Mm. So yun talaga yung nagiging work mo? Yun talaga sa Ang mamang magluluto. Bukod po sa Pilipinas, sa Japan, saang lugar pa po yung napuntahan mo? Nakapunta na po ako sa Singapore. Almost parang nag-ano kami doon ng parang food festival. So, yun, padala ba ng company or Padala po ng tampat. ng Kamayan? Kamayan mismo. Tapos after nyo po doon sa Singapore, dito po kayo sa Japan? Hindi po, may totally nag-work pa ako sa Kamayan. Bali, pinadala lang ako ng 1 month sa hotel para magluto lang ng isang buwan para sa mga Pilipino doon. Kumbaga sa invite sila kung saan ang pinakamasarap na pagkain sa Pilipinas. Ang napili nila is Kamayan. Kamayan. Ngayon, ang nangyari, siyempre sa dami namin chip cook, almost 12 kami. Ngayon, pagpipilihan nyo kung sino ang ipapadala. Ibig sabihin, magaling ka doon kasi ikaw ang napadala. Ibig sabihin, Hindi ikaw naman. magaling kasi ikaw ang napadala, di ba? Mabait lang tayo. Napakahambol eh. Ano May asawa ka na po? Meron na po, Sa Pilipinas po? sa Pilipinas. Anak po? Awa ng Diyos, 6 namatay na yung isa. Ano? Lahat po may mga asawa na. Wala yung isa lang po may asawa, pero lahat wala. Wala. Yung pangalawang asawa, wala ka po? Wala pa akong kikita. Maghahanap nito. Tulungan mo ako maghanap to. Kumusta naman po bilang ano po dito sa Japan? Di ba? Sabi mo 12 years na po kayo dito. So
So, hindi po kayo nakapag-subok na magtrabaho sa ibang trabaho, sa ibang, ay siya, yung mga ganun. Or talagang zuto ka talagang nasa pagkainan. Dito talaga ako naging kusinero dito sa Japan. Kasi pag pumasok ka ng Kaisa, hindi rin po pwede kasi minsan may nag-order ng tanghali. May nagre-request ng umaga. Siyempre hindi mo pwedeng iwanan mo kasi kumukuha ka ng customer. Kailangan bigyan mo sila ng importansya. So sa tingin niyo po, sa bilang kusinero po dito sa Japan, ano po yung pinaka sa tingin niyo po masayang parte ng pagiging kusinero po? Ang pinakamasayang parte sa bilang isang kusinero, yung appreciate ng tao kung gaano ka sa pagkain, ang saya-saya nila bago sila umuwi. Tapos sabi nila, sobra kong busog, parang hindi na ako makalapit. Ay salamat naman po, nakakalaki ng tayo nga. Di ba? At least tingala ang Oh. Hindi puso. Di ba po? Kasi kung minsan, napakasarap pakinggan. Wow, masarap na pagkain. Minsan, lumalaki yung puso mo, kaso lang, hindi lumaki. Wag mag-enlarge yung heart mo makakaano ka niyan. Tapos po kuya, ano po yung, di ba po, yung, di ba malayo po kayo sa pamilya niyo po? Ano po yung pakiramdam? So, nung unang-una talaga, medyo homesick ka talaga. Pero hindi naman masyado dahil taon-taon umuwi ako nun. Nung ano pa ako, kumbaga sa ano, hawak pa ng bangka. Kumbaga sa ano, hindi pa discarded na ganito. Taon-taon umuwi naman ako. Yun nga lang, libre ng pamasahe sa akin. Ngayon, siyempre, sa haba ba naman ng pandemic, napakahirap. Ay, ayun nga po. Kumusta po yung pandemic? Kumusta po yung kitaan niyo po? Yung laki ng binagsak kasi almost 7 o'clock plus na yung paro-paro eh. Kung inaasahan ko na lang yung take out. Tapos, pagka ganun, 8 o'clock uwi na ako. Pero wala talagang may nag-order. Paano? Mayroon naman, hindi naman siya nawawalan araw-araw. Yun naman ang naging, naging tawid sa pangangailangan, kagaya sa Pilipinas. Ganun lang ginawa. Kasi hindi ako tumigil, hindi ako sumuko. So paano nung nung before pa nung pandemic, kumusta po yung kitaan niyo? Bago nag-pandemic, ang lakas ito eh. Ang ganda ng takbo rito. Yun nga lang talaga. Umabot tayo sa tinatawag na hindi naman natin kagustuhan. Ngayon, medyo talaga bumagsak talaga. Kasi nung bago mag-December, di ba, bago pumutok yung COVID is almost pulo ng reservation yan. Lahat kalasan. Ano sila, cancelled lahat. Yung nung pandemic, no? 2 years yun. Paano mo yun naitanggulit ko? Tsaga lang. Hindi naman po pwede tayo sumuko eh. Kasi kung uwi ako ng Pilipinas, wala rin. Nga pa rin. Ay, kasunod. Tsaka, so paano po ngayon? Ngayong taon po, kumusta po yung kitaan? Ngayong taon medyo
sa pagkain na to. Ano mo naman po, ano po to? Ano po yung... Ito ano po yung kare-kare na special din po sa galing Kamayan. Number 1 po to. Ito po, dito rin sa Japan, number 1 din po ito. Tapos po, ito Yan, po. Pinagongang baboy. Binagungan, baboy. Sandali lang. Pwede ba i-video siya pa? Yung binagoongang baboy. Ito po yung crispy pata. Crispy pata. Lutong-lutong na siya. Ito naman. Lechon kawali. Tsaka ito naman. Ang Lumpiang paborito ng Shanghai. anak ko. At saka ito po. Ano Sinigang na baboy. Ito po yung sinigang na baboy ni Kuya. Masarap-sarap sa yan. Tapos, Ang pinakamaganda po, yan ang pinaka number 1 dito sa Japan, yung sisig. dito po sa Aristo mo, ito po yung talagang pinaka. Yan po ang pinaka fast Tingnan moving. nyo guys, oh. Ang sarap. Ang narap. Talagang, ito yung pinaka best seller. Ika nga. Tama ba ang English ko? Kasi kasi siya na kayo. Ano, Bisaya ako. Mahirap ng English. Bakit? Di ba? Si Tay Digo nga eh. Huwag kayong ano dyan. Huwag nyo anuhin na. Huwag nyo ibas ang English ko at nang. May patokan ko kay Kadigong. So, ayan na po. Natakam na po ako nito. Tala kuya, kain po tayo. Tsaka meron pa pong saging at kamuti si kuya. At tsaka po, Mangga. may bagoong at saka sa mangga. Ito yung talaga yung favorite ko po talaga. Tara po, kain po tayo. Halika, kain ka na. Kuya, kain na tayo. Habang kumakain ako, hindi ka pa rin makakalusot sa mga question and answer portion dapat. Ganun ba yung pasok parusa nito? Oo. Kuya naman, talaga naman. Iba talaga may pressure pa. At least hindi baburahin ba yan? Tingnan nyo naman ang saging namin dito, may pressure pa, di ba? Pero kuya, di ba mahal ang saging dito? Ayan ang presyo. Seng rupyaku na najugo yen. So, kung magkano natin sa Pilipinas, equivalent nyo nga to. 700 pesos. O, tingnan nyo, yung isang piling, 700 pesos lang. Ito lang yun ha, at saka yan no. Ganun. Sa Pilipinas, akala nyo, mahihirap kasi mahihirap lang kasi kumakain tayo ng saging. Pero alam mo dito para sa abroad, ang kumakain ng saging kapag wala kang wala kang pera, hindi ka makakain ng saging. Sige na kuya, kain na tayo. Sige. Bakit? Kapag, totoo ba yun? Kapag ikaw yung magluluto, hindi yun bilang kumain. Parang ganun kasi almost araw-araw mo na nakikita yun. Ano pa paano? Hindi, ikaw ba, bilang kusinero, ano yung pinaka gusto mong pagkain? Paksyo. Pakso na. Isda. Ano? Oo. Pakso lang talaga. Saka gulay. Bakit kaya kung tortang talong? Sabi niya ka lalaki eh. Maliliit eh. Talagang maliliit. Masarap ko yung maliit. Bakit ba? Alam mo, alam ko nga. Sarap-sarap ka. Di ba kuya may maliliit ko hindi? Wala na, ubos na. Ano na? Sarap Ano may maliliit na kamatis gusto mo? Ay ko. Sige po sinasabi ko eh. Ay, Kamatis lang. wala na, dumaan ako sa gigil nung kahapon, wala. Naubusan naman. Super juice. Ayun lang kumain. Okay, maglaway ka na. Meron naman sa life ko. Kuya, kumain ka na! Huwag ka mahiya sa akin! Sige lang. Guardia mo na lang ako. Kain na ako sa akin. Grabe naman, pwede ka kain, may word ka lang ha. Nangiya ka. Delikado, baka hold upin ka eh. Isla, ano ka eh. Ano? Huwag mo na ituloy. Delikado yan. Sarap pala yung saging. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo. Guys, tingnan nyo. Crispy pata mo i-friend. Sinasabi ko sa inyo, masarap talaga. Ano nga? Balat pa lang. Oo. Tumawag lang kayo kay Efren. Pwede nyo po siyang i-add sa Facebook. Efren Gahisan. Gahisan lang.
Tama ba? Saka, ilan po yung capacity ng paru-paro? Kaya ng 80%. 80%. Buti pa naman po pwede. 80 katao ang pwede pumasok dito. Maki-party, mayroon ng karaoke, mayroon pang stay. So, bali po sa 80 ka tao po, magkano po yung budget nila dapat? Pwede na yung 10 lapat. 10 lapad, tapos ilang pagkain na yun? Bali, magre-repair na ano yun. Dalawang, bali, magiging 2 bats sa bawat ano. Dalawang trip. I mean, ilang putahe? 12. Bali, 12 times. Magiging times to kasi yan. Yung 12? Magiging 12. 6-6 kasi. Magiging 12. Ang pagkain. So yung about naman po sa decoration, kasi nakikita ko dito kapag may talagang paparty ka, bongga yung decoration mo eh. Mayroon pong naka-sit naman na pwede nyung tawagan na magdi-decor. Depende po, magkakasundo po kayo sa presyo. Pero ano na yun, wala yung pakialam. Hindi kasama yun sa dito sa pwesto ng Karo-Karo. Baga sa North, iba yun, ang decor iba. Iba yung decor? Ang sarap naman ito, kuya. Yung sabayan nyo nga ako kumain dito. Ang sarap kaya, oh. Tingnan nyo. Hindi ka natakam? Buti na lang kanina kita ko. Dito. Hindi mo nalunok. Ano kaya na wala ang putilo? Tulak. Hindi nga! Asan mo nakita? Sa bulsa ko. Binulsa. Ay, makarelate kayo dyan. Pag ano kasi tinatanggal ko yung postizo ko. Tapos nilagay ko sa bulsa ko. Wala. Ayun lang. Kuya pa, wala ka bang inumin niya? Ang gusto mo? Malamang yun. Talaga. Ano pa? Ay, sa Ikaw talaga, ayaw mo talaga kung sabayan kumain? kumain lang ako ng saging. Anong gusto mo? Busog ka. Sarap. Ang sarap talaga, sarap. Gaano ba ka sarap? Ano yung makes it ang sarap?